Lumok na mga problema. Nakakita ba kayo ng tao nung wala siyang problema, ano nakita niyo sa kanya? Tuwak-tuwa siya, di ba? Alam na lang, pag malakas ang katawan, kung anong mga ginagawa, di ba? Walang problema eh. Pero nung nakaproblema siya, ano nakita niyo sa kanya? Malungkot kung anong mga ginagawa. Lahat ng pinggan, basag, di ba? May problema kung anong mga... Mayroon pang iba ng amoy mga kwanpa. Pag may problema kami, pupunta kami sa tindahan. Ay inom kami kung ano ng mga binibili namin. Para mawala daw yung problema. Ganun po ang tao. Pangatlo, yung tao na wala na sa problema, ano nakita sa kanya? Mas higit pa doon sa hindi pa nakaproblema, nung natapos na sa problema, napakaganda, diba? At yun po mga kapatid. Kaya dito mga kapatid, number one, nais natin pag-aralan. Trial in the turning into trial. Yung pagsubok kung paano natin baliktarin na naging pagpapala at tagumpay sa atin. Amen? Number one mga kapatid, ito yung result. Number one, trials will challenge our faith. Trials will challenge our faith, or your faith, or my faith. At ito mga kapatid, napakatindi po mga kapatid, personally Job, from foot to head, ginamit po yung kanyang husband o yung kanyang wife. Sa verse 9, sabi ng kanyang wife, talikuran mo na yung Diyos mo para mamatay ka na. Diba? Alam niyo po mga kapatid, imagine, no? Kung ano pa yung unang natutulong sa iyo, doon sa iyong mga problema, siya pa yung unang nag-judge sa iyo. Di ba? Kaya lungkot pa. Kaya yung mga babae, praise God, no? Ating mga asawa na faithful, pag may problema tayo, nandiyan sila. Both-sided po yan. Pag mag-problema yung babae, dapat magtulong-tulungan. Di ba? Kung minsan, mga kapatid, kapag may problema yung isa, iniwan, bahala ka sa problema. At dito matindi mga kapatid kahit Job. Ginamit ng Diablo yung wife niya to challenge yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Amen? Sabi niya, huwag ka na maglingkod dyan, huwag mo nang bahin yan, para mamatay ka na, wala na problema. Puro baliktad mga kapatid. Praise the Lord na mayroon pong isang Job. Ano mang pagsubok mayroon siya, ay hindi siya pumalikod siya. Sabi niya sa wife niya, ikaw pinakam walang alam, di ba? Challenge our faith. Bago natin lubos maunawain po ito mga kapatid. Una, tingnan natin yung the enemy of faith. Ano ba yung mga kaaway ng pananampalataya? Kung bakit ganoon na lang ang reaction nitong asawa niya, kung bakit maraming mga tao talunan sa kanilang pananampalataya, dahil kung mayroong kaaway ang ating pananampalataya. Amen? Ang kaaway po mga kapatid, mga kasama. One is lack of knowledge of the Word of God. Yan. The greatest enemy of our faith. Pagkulangan nating pagsaliksik at kaalaman sa Biblia at salita ng Diyos, maaaring kung ano-ano mga indiksyon ng sitan sa iyo at nadala ka. Amen? Pero pag matibay po at nakita mo yung knowledge from the Lord of God, yung wisdom from God, kahit anong pagsubok, hindi ka tumalikod sa ating Panginoon. Maraming tao na daya dahil dito, amen? Ito yung final one natin. Kung tinanungan niyo ako, Pastor, paano ka ba? Ito po, tanungin natin. Wala akong masagot sa iyo, pero pag tinanong natin ang Biblia, punong-puno po ng kasagutan sa lahat ng problema mayroon tayo. Yun po mga kapatid. Kaya sabi niya, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Yung pananampalataya, mayroon
sa pagpakinig natin sa salita ng Panginoon. At doon, mga kapatid, mga kasama, dapat ang Biblia, ang salita ng Panginoon, ito po yung pagkain natin araw-araw. Amen? Kaya sabi ng Diyos, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Ngunit sa pamagitan ng salita ng Panginoon na lumalabas sa kanyang bibig. Praise the Lord. Praise God. At yun po mga kapatid, mga kasama, kung gusto natin na hindi tayo madala sa problema na mayroon tayo, it is written. Amen? Sabi ng Diyos, kay Satanas, kay Satan, huwag mo akong subukan, di ba? Ay nakasulat. Kaya mga kapatid, the enemy of faith. Number 2, hindi lang po yung lack of the knowledge of the Word of God. Kung hindi mga kapatid mga kasama. Number 2, yung tinatawag na sense of unworthy. Amen ba? O lack of faith na tinatawag. Yung pagkukulang, o yung sabi natin, hindi ako bagay dyan. Ikaw na lang. Amen? Sabi ni Pastor, okay, awit ka ngayong Sunday. O, hindi, saka na lang kasi hindi pa. Di ba gano'n? Ang diablo papapasok po yun. Pero tandaan po natin mga kapatid, lahat tayo mga kapatid, nagkasala in the presence of God. But only by the grace of God. Amen? Kung bakit tayo naging ganap. Kung bakit tayo nandito. This is because of the grace of God. At yun mga kapatid, mga kasama. Tandaan po natin, alisin po natin yung mga doubt niya, o yung mga unworthiness niya. Amen? Nandyan si Jesus, ang blood ni ating Panginoon, bilang isang mananampalataya. Tandaan po natin, nung tinanggap natin siya bilang sarili kapagligtas, lahat ng kasalanan natin, nabura ko. Amen? Yesterday, today, forever. Amen? Ang makita ang dugo ni Kristo kapag kumarap tayo sa Panginoon. What a blessing! At yun po mga kapatid, number 3, the enemy of faith, not only unworthy or lack of faith, kung hindi mga kapatid, yun substitutionary. Yung substitute natin yung hope sa faith, yung faith sa hope. Amen? Pastor, ano yan? Ganito po yan. Pag nag-pray po tayo, kasi kung minsan, Panginoon, I hope, di ba? Yung hope, ibig sabihin, pinupospon mo yung gustong gawin ng Diyos di ba? Hindi po believe yun. Yung believing mo, naging hope po yun. The enemy of faith. Amen? Kaya sabi nga, mayroon isang, nagpipray, I hope and pray your travel safety. O kaya, alam ko someday, God will answer your prayer someday. Ako, someday, no? Ibig sabihin, bakit hindi po ganon? Tandaan po natin mga kapatid, faith is present tense. Amen? Is an action yung Panginoon ba? Ito yung gawa ng Diyos sa atin. Amen? At yun mga kapatid, mga kasama, mga kaibigan, kaya kung minsan hindi natin ma-realize yung sagot ng Panginoon kung minsan, akala natin next month pa, di ba? Ay hindi niya alam, nandiyan na pala yung kasagutan. Amen? Tandaan natin yung kasagutan ng Panginoon, mayroong 4 kung paano niya sagutin yung ating panalangin. Amen? Maaaring hindi yung expectation, pero sagot ng Diyos yun. Amen? Yung naghingi tayo ng magandang bahay. Hindi niya binigyan tayo ng magandang kotse. Sagot din ng Panginoon yun. Amen? Different to your expectation. Kasi alam ng Diyos kung ano yung pinakamabuti sa atin. Yung mayroon kang bahay, hindi ka makaalis. Binabantayan mo yung bahay mo. Baka may magnanakaw pa. Kaya binigyan ka ng kotse o magandang ano pa ang pinakamagandang kotse niya? Para mayroon kang sasakyan pupunta ng church. Amen? Yun po mga kapatid.
Kaya pag manalangin po tayo, huwag na, next month na lang ba? Hayaan natin ang Diyos. Amen? Alam niya, kahit ngayon, itinsulotin ng Diyos. Amen. Basta yung paniniwala natin, tama at focus sa ating Panginoon. Amen. Pangapat, last po, yung weathering. Amen? Sabi po ng James, anumang hingiin mo, amen? Anuman ang gusto mo, let him ask in faith, nothing wavering. Amen? Pag-aaling, rebuke natin yan. Panginoon, bigyan mo ako ng ganito, at maniniwala ka, bibigyan ng Diyos yan. Amen? Pero pag nag-aalinlangan ka, wala. Insulto yun sa Diyos. Amen? Huwag ka na humingi pag nag-aalinlangan ka pa. Yun po mga kapatid. Yun ang nais ni Job. Yun po mga kapatid, nakikita natin kay Job kung paano siya tumayo sa gitna ng mga problema dumating sa kanya. At alam natin mga kapatid, bakit po natagumpay ito si Job? Kasi po, hindi niya tinitingnan yung mga enemy na kanyang pananampalataya. Amen? Kapag natingnan niya yun, baka ano nangyari sa kanya. Yun po mga kapatid, trial will challenge your faith. Number 2 mga kapatid, mga kasama, medyo matagal na tayo, no? Trial will change your faith. Ano po nakita niyo kay Job? Si Job, sa lugar nila, siya po ang pinakamagandang lalaki. Amen ba? Amen. Ay, hindi lang po siya mayaman, hindi pinakamagandang lalaki. Napakagandang asawa, mga anak, lahat po yun, sinabi ko ng Biblia mga kapatid. Pero this time, nabago po yung mukha niya. Amen? Yung anyo dahil sa from foot to head. Alam mo, kung ipidya, sabi nga hindi ka makatulog na kasi dumedicate yung mga kuwan, no? Hindi ka pwede nakatapa, makatulog. Ibig sabihin, napakatindi po yung nangyayari sa kanya. Lahat na bago sa kanyang sarili. Pero the good news is this. Kahit nagbabago yung kanyang anyo, pero hindi siya nagbabago yung kanyang karakter sa pag-ibig. Praise the Lord, kung minsan mga kapatid, pag dumating ang problema sa atin, nagbabago yung ating attitude. Amen? Yung dating nanalangin 3 times a day, naging 2. Kasi ang problema. Yung dating present every prayer meeting, every activities in the church, nandoon siya. Ngayon, absent na. Kasi may problema. Nagbago. But I hope, alam po dito mga kapatid, hindi po nangyayari dito yan. Amen? Amen ba? Praise the Lord po mga kapatid. Trials will change our face. Hindi niya bago ang ating attitude, ang ating ugali. Yung trials mo. I hope hindi po pwedeng bago na yung ano. Amen? Kaya dito mga kapatid, mga kasama, si Job ganoon, kahit ano pong binago sa kanyang mukha, ano yan po yan. Hindi po naipiktado yung tunay na Job. Amen? Si Pastor Mario, dati medyo magandang natin. Kasi nung nawala ng buhok ko, medyo wala. Chest lang. Matanda na, di ba? Pero, yung tunay ni Pastor Mario, hindi po nagbabago. Amen? Hindi po yung nakita nyo ngayon. Hindi po yan ako. Kasantapan lang po yan. Amen? Kasi pag namatay po tayo, sumunod po pa. Lahat po yan, mga kapatid. Kaya kung minsan, mga kasabi, yung mga tao, nag-uura sila. Hindi sa kanila spiritual na buhay, kundi sa physical. Kaya makikita natin sa sabi po ng mga kasulatan, mga kapatid, sa Matthew. Marami pong mga needs ng tao dyan. Sa Matthew chapter 6, 25 to 33. Yung pagkain, yung damit, yung figure ng katawan, di ba? Yung fitness, ba? Lahat po yun. Nag-worry ang tao.
Kaya kung minsan, nakita nyo, kung mayroong iba kung minsan na na-supply. Dahil nakaproblema, ngayon ako na panood ng TV, na-supply.